Kauuwi lang ni Cornelia galing sa trabaho. Sumampa siya agad sa kama dahil sa sobrang pagod. Pumasok ang asawa niyang si Amber at humiga sa tabi niya. Hinalikan niya si Amber sa pisngi. Tulog na ba yung mga bata? Tumango ang asawa niya. Idlip ka na muna, I know you're tired. By the way, hon, ani Cornelia nang may naalala siya. Naalala mo yung best friend kong si Vanessa na lagi kong sinasabi sa'yo. Lilipat na naman siya ng work, this time, dito sa lugar natin. Ganun ba? It's been 5 years noong huli kaming nagkita. I really missed her. You can invite her dito sa bahay if you want, para na rin magka-bonding kayo kahit isang araw lang. Napanguso na lang si Cornelia sa sinabi nito na kahit isang araw lang. Naalimpungatan ng asawa niyang si Amber nang marinig ang iyak ng kanilang dalawang anak. Bumangon ito at lumabas ng kwarto nilang mag-asawa upang puntahan ang katabing kwarto. Hindi pa kasi dumating yung katiwala nilang si Manang Doris na umuwi ng probinsya nitong huling linggo. Baka sa susunod na araw pa ito makakabalik. Tumunog naman ang cellphone ni Cornelia kung kaya't nagising siya. Agad niya itong kinuha at sinagot nang hindi tinitingnan ng screen kung sino ang tumatawag. Hello, Cornelia, ano ka ba? It's me, si Vanessa. Hala, Vanessa, ikaw pala ito. I'm sorry, hindi ko agad na-realize, kagigising ko lang kasi, nakaidlip ako. Ay, okay lang yun, kaya ako napatawag dahil I just want to inform you na bukas ako babiyahe, maybe by 7 in the evening na ako dadating. Talaga, that's great. Oh, siya, let's see and continue chit-chatting tomorrow na lang. Inaantok na kasi ako. Sige, Vanessa, good night. Good night, Cornelia. Matagal nang mag-best friend sina Cornelia at Vanessa. Naging malapit sila sa isa't isa noong third year high school pa lamang sila dahil magkatabing nakaupo. Nananabik nang makita nila ang isa't isa dahil ilang taon na rin silang hindi nagkikita. Ang kaibigan niyang si Vanessa de Villa ay maganda ang katawan at may pagkanoti na klase ng babae. Alam mismo ito ng kaibigan niya pero hindi na lamang ito pinansin ni Cornelia at tinatawanan na lang minsan. Si Vanessa ay liberated din at maraming lalaki ang pinapantasyahan nito lalo na sa mga kumpanyang pinagtrabahuhan nito. Madalas itong umakit ng mga boss nito at mawayamang lalaki upang magkapera dahil sa hirap ng buhay. Hindi rin itong nagtagal sa trabaho nito dahil matapos itong makuha ng mga lalaki ay sinisisante ito. Nais lamang nila ang katawan nito, yun lamang ang habol nila rito. Kahit ganoon ay ayos lamang ito kay Vanessa dahil malaki naman ang perang nakukuha. Sa hirap ng buhay ngayon, iyon ang paraan nito upang mabilis magkaroon ng pera. Si Cornelia Henares naman ay maganda rin, matalino ngunit simple lamang. Unlike her best friend, siya ay hindi liberated. Marami ring mga kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya. Kahit si Cornelia ay may asawa at 2 anak na, hindi ito halata. Hindi pa nakikilala ni Vanessa ang asawa ng kanyang kaibigan dahil walang komunikasyon ang magkaibigan noon. Sobrang nagmamahalan sina Cornelia at Amner. Si Amber Henares ang owner ng Grande Restaurant na kilala sa kanilang lugar pati na rin sa buong bansa. Ito ay gwapo ngunit supladong lalaki ngunit tanging sa asawa at mga anak lamang ito mabait. Maraming nagkakagustong mga babae dito dahil sa katangkadan, kakisigan at matipuno nitong pangangatawan. Nasaan na kaya si Cornelia? Tanong ni Vanessa sa sarili nang hindi niya makontak ang kaibigan. Kanina pa rin niya sinubukang i-text ito ngunit hindi naman nagre-reply. Nagkasundo kasi sila ni Cornelia na siya na ang susando at sa bahay nito muna siya mananatili kahit 2 araw lang para na rin magkausap sila ng matagal dahil sobra nilang na-miss ang isa't isa. Nagtungo muna si Vanessa sa comfort room sa terminal kaya iniwan muna niya saglit sa tabi yung mga dala niyang gamit. Nakasalubong pa niya sa daan ng isang matangkad, gwapo ngunit nakasimangot na lalaki nang siya'y pabalik na sa pwesto niya kanina. She even bit her lower lip dahil hindi niya maalis sa isipan niya ang lalaki. Lalo na yung mapatingin siya sa harap nito, nakaramdam siya ng kakaibang init. Ang laki talaga, kapag nakita ko siya ulit, dadakmain ko talaga yun, wika nito sa kanyang sarili. Sinubukan niyang tawagan ulit si Cornelia ngunit hindi pa rin ito makontak. Kinuha na lamang niya ang kanyang mga gamit at aalis na sana siya ngunit huminto sa harap niya ang lalaking nakita niya kanina lang, nagulat siya at kinabahan. Is this you? Tanong ng lalaki at pinakita sa kanya ang mukha ng babaeng nasa cellphone na hawak.
Yes, that's me, sagot naman niya at napatingin ulit sa mukha ng lalaki. Wait, paano mo nakuha yung picture ko? My wife sent it to me kanina in case na hindi kita matawagan. I was calling your phone ngunit hindi kita makontak. Mali yata ang naibigay na number ng asawa ko kaya yung picture na lang ang ginamit ko para mahanap ka. Nagulat si Vanessa sa sinabi ng lalaki, so you mean, ikaw ang asawa ng best friend kong si Cornelia? Tumango ang lalaki, hindi pa rin makapaniwala si Vanessa na ang lalaking nakatagpo niya kanina at nakausap ngayon ay ang asawa pala ng kanyang best friend. Ang swerte naman pala ni Cornelia dahil ang hot ng napangasawa niya. Saan tayo ngayon? Sandali, nasaan si Cornelia? Bakit ikaw ang samando sakin? Nairita naman ito dahil panay tanong si Vanessa, may urgent meeting sila kaya inutusan niya akong sunduin ka. Halika na, pwede? Napansin niya ang kakaibang kinikilos at pananalita ni Amber na halatang naiinis ito kaya naisipan na lang niyang hindi na magtanong pa. Ang sungit naman ng lalaking ito, porket gwapo, binuhat na ni Amber ang ilang gamit ni Vanessa at naunang pumunta sa kotse. Wala namang nagawa si Vanessa kaya binuhat na rin niya ang naiwang gamit at sumunod kay Amber sa kotse. Inabala na lamang ni Vanessa ang sarili sa pagke-cellphone habang nakaupo sa backseat. Pinili na lamang niyang huwag magsalita dahil baka mairita at magalit si Amber. Nang mapagod sa kaka-cellphone ay itinago na lamang niya ito sa bag niya at tinitigan ang likuran ni Amber. Labis siyang humanga dahil kahit likuran ng lalaki ay ang gwapong tingnan. Gumalaw pa si Vanessa ng kaunti upang silipin si Amber. Damako ang tingin niya sa hita ng lalaki, lihim siyang napakagat ng lobby dahil gusto niyang hawakan ang hita nito kahit na nakasuot ito ng pantalon. Pinagpawisan ng kaunti si Vanessa nang mapunta ang kanyang tingin sa umbok ni Amber, hindi niya mapigil ang mag-isip ng marumi, iniisip niya kung ano kaya ang itsura nito at gaano kalaki, gusto niyang hawakan yun ngunit malabong mangyari dahil sa ugali pa lang ng lalaki ay napapaatras na siya, isa pa, asawa ito ng kaibigan niya. Natigilan lamang si Vanessa sa pag-iisip nang huminto na ang kotseng sinasakyan nila. We're here. Nagmadali itong bumaba at nagtungo sa likuran ng sasakyan upang kunin yung mga gamit ni Vanessa. Nauna itong maglakad papasok ng bahay dala-dala yung gamit na binuhat nito kanina. Kita pa ni Vanessa ang likuran ni Amber bago ito tuluyang nakapasok sa loob ng bahay, medyo malaki rin pala ang pang-upo ni Amber. Bumaba na rin siya at kinuha yung mga naiwang gamit niya. Grabe, ang laki at ang ganda pala ng bahay nila, sana all talaga. Bandang alas 7 ng gabi nang makauwi si Cornelia sa bahay galing sa trabaho, medyo natagalan siya dahil may tinapos siyang importante doon sa bangko. Habang kumakain ay panay ang kwentuhan ng magkaibigan. Madaldal talaga ang dalawa lalo na kapag magkasama. Akyat lang ako sa taas, ha? Paalam ni Manang Doris sa kanila upang puntahan ang dalawang anak ng mag-asawa. Sige po Manang, ilang taon na pala yung mga anak nyo, Cornelia? 2 years old yung boy na si Morris, yung girl naman na si Fiona is 2 months old. Ang bilis palang nasundan, no? Nagtawanan na lamang ang dalawa samantalang tahimik lang si Amber. Madalas naman kung mag-usap ang mag-asawa talaga ngunit hindi lang gusto ng asawa ni Cornelia ang makipag-usap ng matagal sa mga taong hindi nito gusto, gaya na lamang ni Vanessa. By the way, Vanessa, hindi ko pa pala naipakilala sa iyo ang asawa ko. He is Amber. Hon, she's my best friend, si Vanessa. Tumango lamang ang asawa niya at hindi umimik. Hon, bakit ang tahimik mo naman yata? Are you okay? I'm fine, kayo na lang ang mag-usap since reunion nyo ngayon. Mahiyain siguro ang asawa mo, no? Ganyan talaga yan. Vanessa, don't worry. Dadaldal din yan kapag nasanay na siya sa atin. Ngumiti na lamang si Vanessa at sumulyap ulit kay Amber na sinaman siya ng tingin nito nang magtama ang kanilang tingin. Awkward na napangiti na lang si Vanessa sa lalaki at nagpatuloy na lang sa pakikipag-usap kay Cornelia tungkol sa kanya-kanyang buhay sa nakalipas na mga taong hindi sila nagkita. Hindi makatulog sa kaiisip si Vanessa, naiinggit siya sa buhay ng kanyang kaibigan. Mas naiinggit siya lalo dahil may asawa na ito samantalang siya ay single pa rin kahit 1 taon na lang at magte-30 anyos na siya. Hindi naman siya nagmamadali talaga ngunit ngayon lamang niya napagtanto na dapat na siyang mag-asawa dahil baka mahirapan pa siya kapag ang tanda na niya kapag nagdadalang tao.
Naalala niya ang asawa ni Cornelia, panay ang sulyap niya rito kanina dahil sobra talaga siyang nahumaling sa kagwapuhan nito. Sumagi pa sa kanyang isip ang umbok ng lalaki, sa hindi niya malamang dahilan, nag-iinit ang katawan niya dahil sa lalaki. Alam niyang bawal at mali ang kanyang ginagawang pagnanasa at pagpapantasya sa asawa ng kaibigan, ngunit parang nasasarapan siya sa tuwing dadako ang mga mata niya sa lalaki. Tulog na kaya sila? Mukhang tulog na yata, 12:00 na naman siguro at wala naman akong naririnig na mga tinig. Napagdesisyonan niyang tumayo at tingnan kung anong oras na sa kanyang cellphone. Lumabas siya sa guest room na tinutuluyan niya ngayon at nagtungo sa harap ng pinto ng kwarto ng mag-asawa. Han. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa nang marinig ang ungol ng kanyang kaibigan nang ilapat niya ang tainga niya sa pinto. Ang sarap mo talaga, Han. Naisipan na lamang niyang bumalik sa guest room at doon ay pinaligaya ang sarili. Pangalawang araw na ng pananatili ni Vanessa sa bahay ng kaibigan niya. Nag-volunteer siyang tumulong sa mga gawain upang may pakinabang naman siya. Nahihiya rin naman siya kahit paano. Nais mang tumanggi ni Cornelia ngunit wala na itong nagawa dahil nagpupumilit si Vanessa. Sina Vanessa, Manang Doris at mga bata lamang ang naiwan sa bahay dahil pumasok na sa trabaho ang mag-asawa. Kara-rating lang ni Manang Doris kahapon mula sa probinsya. Maraming tanong si Vanessa sa kanyang isipan kung kaya't naisipan niyang itanong ang mga ito sa katiwala ng mag-asawa. Talaga, kaya naman pala ganun na lamang ang trate ni Amber sakin. Nalaman niyang ganoon talaga si Amber kapag hindi nito gusto ang isang tao, suplado ito ngunit marunong naman itong makisama at makisabay sa mga tao, sadyang ayaw lang nito sa mga taong hindi nito gusto. Bakit naman kaya ganun? Best friend naman ako ng asawa niya, Hayaan mo na lang, hiha, masasanay rin si Amber, kakausapin ka rin yun ng matino balang araw. Ganun pala, Amber. Gagawin ko ang lahat upang kausapin mo rin ako ng maayos. Sa hindi malamang dahilan, ayaw ni Manang Doris sa babaeng kasama ngayon. Hindi rin niya maiwasang masabi sa isip niya na napakawalang galang magsalita ng babaeng ito. Hindi man lang marunong magpo at opo. Hindi ko alam kung paano naging magkaibigan sina Cornelia at itong babaeng ito. Magkaiba sila ng ugali, nagpaalam si Vanessa kay Manang Doris na aakyat na lamang siya upang pumasok sa kwarto ng mga bata. Siya na lang muna ang magbabantay sa mga ito habang naghuhugas ng pinggan si Manang Doris. Inaaliw ni Vanessa ang mga bata, ngunit naiinis siya dahil ayaw siyang pansinin ng mga ito. Hinihila pa ang kanyang buhok at umiiyak din minsan. Nagpunta si Amber sa isang branch ng kanilang restaurant na kamakailan lang binuksan. Nais lamang niyang i-check kung maayos ba ang lahat. Tumunog ang cellphone niya kaya't agad niya itong sinagot. Yes, Miss Agnes, bungad niya sa kanyang sekretarya. Good morning, sir, may problema po tayo, okay? Let's talk about it in my office, I'm going now. He drove the way to the main branch of the restaurant. Ito ang naisipan niyang ipangulan dahil lahat ng klaseng pagkaing hanap ng mga Pinoy ay matitikman dito. Kaya naman marami ang pumupunta at kumakain sa nasabing restaurant, napakabilis din itong lumago. Sa kabilang dako, sa bangkong pinagtatrabahuan naman, si Cornelia ay maraming pinipirmahang mga dokumento at iba pang mga papeles. Napansin pa niya ang madalas na pagsulyap sa kanya ng isang empleyadong si Delphine na matagal nang may pagtingin sa kanya. Awkward na lamang siyang ngumiti sa lalaki, hindi naman siya yung tipong hindi namamansin dahil mabait siyang babae. Nang magtungo siya sa restroom upang maghugas ng kamay dahil sa kinain niyang snacks ay hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ng dalawang babae, umiiyak yung isa habang pinatatahan naman ng kaibigan nito. Sabi ko sa iyo noon, marami na akong naging jowa kaya alam ko kung anong klase ang isang lalaki. Unang kita ko pa lang sa boyfriend mong yun, may kutob na akong masama yun. May pa-propose pa na magpakasal tapos nangangaliwa pala. Nako! Sinasabi ko sa'yo, Raquel, huwag mo nang ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Baka matulad ka sa'kin na iniwan na ng asawa. Ewan ko na kung nasaan na ang hinayupak na yon. Bahala silang dalawa ng kabit niya. Tama ka nga, Christy, sana naniwala ako sa'yo noon pa lang, kahit na seryoso yung mukha ng ilang lalaki, may tinatago pala talaga silang baho. Napansin naman nila si Cornelia na kasasara lang ng gripo.
Napapunas ng mga luha ang babaeng umiiyak na si Raquel at nagbawang magkaibigan kay Cornelia. Nagngitian silang tatlo. "Sorry, I don't mean to eavesdrop you too. Don't worry, I won't tell anyone about it." "Salamat po Ma'am Henares, why don't we try that?" tanong ng lalaking inagngangalang Enrique kay Vanessa. Kagagaling lang ni Vanessa sa bar kanina at nilapitan agad siya ng lalaki. Inaya siya nito sa bahay ng lalaki at walang alinlangan naman siyang sumama dahil mukha itong mayaman at may itsura rin. Hindi naman siya nagkamali dahil mayaman nga ito. Nasa kwarto silang dalawa ng lalaki at parehong walang saplot ang kanilang katawan na natatakpan ng kumot, magkatabing nakahiga ang dalawa sa kama habang nanunood ng TV, katatapos lang nila sa mainit na pangyayari. "Nasubukan mo na ba yan?" "Yeah, you." Ngumisi sa kanya si Enrique at bumangon agad ito at pumwesto sa likuran niya. She moaned loudly. He did playful things there for a few minutes at tumigil din. Inayos nito ang pwesto. Napahawak ng mahigpit sa bedsheet si Vanessa nang magsimula sa pag-ulos ang lalaki, dahan-dahan muna sa una saka binilisan. Ngunit natigilan naman silang dalawa sa ginagawa nang may biglang kumatok sa pinto ng kwarto ni Enrique. Dahil sa pagkataranta at naalala ni Enrique na hindi pala niya nailak ang pinto ay dali-dali niyang pinatago sa loob ng closet si Vanessa, siya naman ay nagtapis ng towel upang takpan ang ibabang parte ng katawan niya. "Enrique, someone's looking for you." Naiinis namang naglakad papuntang pinto si Enrique at binuksan ito. "Sino po siya, Dad?" "Hindi ko natanong ang pangalan niya. She's waiting sa living room." "Okay, fine, lalabas din po ako ngayon." Aalis na sana ang ama niya ngunit napakunot ito ng noo dahil parang may narinig itong kakaiba kanina. "May nangyari ba dyan sa loob?" "Wala po, sige, magbibihis lang ako." Isinara na niya ang pinto na ikinailing na lamang ng ama niya at umalis na rin ito. Lumabas na rin si Vanessa sa closet at nagbihis na rin gaya ni Enrique. "Sorry, it's fine." Pag-uwi ni Vanessa ay masaya siya dahil kahit paano ay binigyan siya ni Enrique ng pera, hindi niya inasahan yun. "San ka galing, Vanessa? May pinuntahan lang ako." "Boyfriend mo, no?" "Hindi, no, wala akong boyfriend. Nakipag-meet lang yung kaklase ko noong elementary." "Mag-boyfriend ka na kasi, Vanessa, mag-asawa na lang pala, mag-30 ka na next year." "Oo na po, susulitin ko na lang muna itong buhay single ko. Kapag nag-30 na ako, saka na ako mag-aasawa." Tahimik namang nagluluto si Amber dahil wala si Manang Doris upang gawin ito. Nagpaalam ang Katie wala sa kanila kanina na magbabantay muna ito sa kapatid nitong nasa ospital. Marunong at masarap namang magluto si Amber, madalas nga nitong paglutuan ang asawang si Cornelia. Hindi niya pansin ang pagtitig sa kanya ni Vanessa dahil nakatuon siya sa pagluluto. Kinagat na lamang ni Vanessa ang ibabang lobby dahil sa kagwapuhan ng lalaking nagluluto, bumaba ang kanyang tingin sa pang-upo ni Amber at humanga siya sa katambukan nito. "Ano ba itong pinag-iisip ko? Baka mamaya mapansin na niyang may pagtingin ako sa kanya. Ano naman ngayon kung malaman niya? Baka kahit nasuplado siya, kakagat yan sakin." "Ang bango, marunong ka palang magluto?" Nagulat naman ang lalaki nang marinig siya nito. Hindi nito napansin ang panunood niya rito habang nagluluto, hindi na lang ito sumagot. "Ano palayang niluluto mo, Amber? Mechado, kaldereta?" Ang mga niluto nito ay ang ilan sa mga paboritong pagkain ng asawa nitong si Cornelia. "Ilang taong kasal na pala kayo ni Cornelia, Amber? Paano kayo nagkakilala?" Dahil sa pagsagot ni Amber kanina ay nagkaroon siya ng lakas na usisain pa ito. Nakababa na rin si Cornelia at napansin nitong masaya ang kaibigan. "Kinakausap ka na ba ni Amber, Vanessa?" "Yeah, tama ka nga, Cornelia. Masasanay rin si Amber sa kadaldalan ko." Sumagot na siya. Isang beses nga lang." Natawa pa siya. "That's good, though." Tapos na ring magluto si Amber at nakahanda na ang mga pagkain sa rectangular table. Nakaisip naman ng gagawin si Vanessa at nagbabaka sakali siyang may mangyari mamaya. "May work ka ba bukas, Cornelia?" "Wala, Vanessa." Ikaw, Amber?" "Wala." "That's good. What if uminom tayo ngayon? Last stay ko na rito sa bahay niyo ngayon kasi uuwi na ako sa condo unit ko bukas. So let's enjoy." "Nako, Vanessa,
Hindi ako umiinom masyado. Ay, ngayon nga lang tayo iinom, kahit kaunti lang. Please. She said no, kaya huwag mong pilitin ang asawa ko. If you want to drink, you can drink alone. Sige na nga, basta kaunti lang ang iinumin ko. Inom tayo, hon, ha? Hindi naman sumagot ang asawa nito kaya nagpakyut ito upang pumayag. Wala namang nagawa si Amber, dahil mahal ang asawa ay pumayag na lamang ito kahit labag sa kalooban. Lumapad naman ang ngiti ni Vanessa sa pagpayag ng dalawa. Okay, 2 hours after our dinner. Wow, ang sarap pala talaga ng luto mo, Amber. Hindi tumugon si Amber. Pagkatapos nilang kumain ay lumabas muna si Amber upang bumili ng beer. Inutusan siya ng asawa niyang si Cornelia. Naubos na ang wine nila. Beer ang napagkasunduan nilang inumin dahil matagal na raw na hindi nakakainom ng beer si Vanessa. Naisip ang mag-shower muna ni Vanessa. Baka may kumain mamaya, saad niya sa kanyang sarili. Nai-excite siya sa maaaring mangyari. Hindi naman talaga niya inaasahang may mangyayari ngunit nagbabaka sakali lamang siya. Sa isip niya ay madaling maakit ang iilang lalaki lalo na kapag lasing na ang mga ito. Maganda naman siya at maputi. Mahimbing na natutulog ang mga bata ng mag-asawa kaya napagdesisyonan na ni Cornelia ang bumaba na matapos niyang mag-ayos. Nasa sofa na rin ng living room si Vanessa na nakaupo habang nanunood ng palabas sa TV. Inihanda na rin ni Amber ang lahat habang nagkukwentuhan ang dalawang magkaibigan. Nagtungo muna si Vanessa sandali sa banyo. Bigla namang tumunog ang cellphone ni Cornelia kaya nagpaalam muna siya kay Amber upang sagutin ito sandali. Matapos ang paghahanda ni Amber ay nagtungo siya saglit sa kusina upang uminom ng tubig. Sakto namang lumabas si Vanessa sa banyo kaya nakita niya si Amber sa kusina. Napakagat ng ibabang labi si Vanessa. Kating-kati na talaga ako, Amber, sabi niya sa sarili habang nakatingin sa ibaba ni Amber. Nakatagilid ito mula sa kanyang pwesto.